Welcome back to my channel. Natapos na po ang EDSA People Power Revolution celebration na wala naman pong naging untoward incident. Meaning, wala po talaga silang puwersa para pababain ang ating Presidenteng Bongbong Marcos. Although ang pahayag na naman ng mga dilawan ay binabago daw ang history, sila President Bongbong Marcos daw is trying to rewrite history. Nagkakaroon daw ng revisionism sa ating history. So may mga nagtanong sa akin ng mga netizens ano daw ang reaction ko kung ako ay sumasang-ayon na magkaroon ng revision or ng rewriting of history. Well, ito po nasagot ko na doon sa aking isang YouTube channel, yung Usapang Tito Manny. So i-upload ko na lang po dito yung aking buong episode para po malaman ninyo kung ano ang aking take, kung dapat bang baguhin ang history. Kailangan bang i-rewrite? Kailangan bang i-revise? Panoorin po natin to at kayo na po ang bahalang magbigay ng inyong saloobin. Let's watch this. Mabalik na lang po tayo dito sa EDSA 38 ng selebrasyon ng mga dilawan na kung meron mang taong mga nagsidating ay hindi naman po naging sapat para sila ay makapag-stage na naman ng isa pang people power. Sabi ko sa inyo hindi na po uubra ang people power ngayon. So, bibigyan ko na lang po ng reaction itong nabasa ko sa The Manila Times. Ang title po ng article, LP on EDSA 38. History is being rewritten. Basahin ko po. The Liberal Party of the Philippines said that history is being rewritten 38 years after the People Power Revolution in 1986 that ousted then-President Ferdinand Marcos Sr. LP spokesman and former Senator Laila De Lima in a statement said the Filipino people are standing at the crossroads. So sinasabi po ng mga liberal that history is being rewritten. Ang masasabi ko naman po, hindi po nire-rewrite ang history. Kahit na anong pilit nila, ito po ay pinagpapatuloy. Dahil hindi na po natin mabubura pa kung ano ang nangyari nung EDSA People Power noong 1986. At kung ako lang ang masusunod, ayokong mapalitan, mabago, or mabawasan kahit na isang tuldok yung naratibo ng mga dilawan nung sila daw ay nagtagumpay na paalisin ang Marcos family noong 1986. Ipinagpapatuloy po natin ang history. We are not rewriting history. We sa ilalim po ni President Bongbong Marcos is writing a new chapter ng ating history. Wala pong binabago. Dahil yan pong naratibo ng mga LP, ng mga dilawan, wag po natin baguhin para makita natin kung paano nila sinira ang Pilipinas. Kayo nga magsabi, are we better off today than before 1986? Hindi ba lalong naghirap ang Pilipinas? Yumaman ba tayo? Hindi. Naging masagana ba ang Pilipinas? Hindi rin. So, ibig sabihin, yung EDSA People Power na yan was a complete failure. So, gusto natin malaman ng mga susunod na henerasyon na yung naratibo nila, yung mga kasinungalingan nila ay natapos dahil nagising ang taong bayan na sila pala ay pinagluloko ng mga dilawan na to. Well, yun lang po ang ganang akin. We are not rewriting history. We are continuing history. Huwag po natin papalitan para makita ng taong bayan, lalo na yung mga susunod na henerasyon, na yan ang naratibo ng mga dilawan. At ngayon, nakabalik ang mga Marcos, sinusulat nila ang bagong chapter ng history. Sabi nga nila, history is written by the victors. And during that time, ang mga dilawan ang victors. So, ang maririnig natin, ang mababasa natin, ay puro yung sila ang bida. Yung naratibo nila. Kasi during that time, sila ang victors daw. Ngayon, bumaliktad ang mundo. Ang mga Marcos ang nakaupo. So, the Marcoses are the victors. And they will write their own history. Maniwala man sila, tanggapin man nila o hindi. Dahil yung naratibo ng mga dilawan during that time ay tinanggap ng taong bayan dahil wala silang magagawa. No choice sila Dahil hindi pa uso ang social media noon.
Kung ano lang ang sabihin nila, tinatanggap ng taong bayan. Dahil akala nila, yun ang gospel truth. Sabi pa ni De Lima, but today, that symphony is threatened by a cacophony of distortion, disinformation, and historical revisionism. Don't just try to diminish the EDSA historic event. They attempt to rewrite it as the root of our present struggles. They twist narratives, painting the people power revolution as a naive misstep instead of a courageous act of self-determination it truly was. Sinisisi nila yung social media, ang internet, dahil daw disinformation and historical revisionism. Kaya daw nabawasan yung diwa ng EDSA. Huwag po nilang isisi sa social media yung sinasabi nilang disinformation and historical revisionism. During that time, wala pa pong social media. So, kung ano lang ang marinig ng taong bayan sa naratibo ng mga dilawan, tatanggapin na nila. Mula nang lumabas ang social media, napakadali nang mag-search, mag-research para malaman ninyo ang katotohanan dahil it is all over the internet. Doon po nagsimulang magising ang taong bayan. Dahil kung hindi, sa tingin nyo makakabalik ang mga Marcos? Ang social media ang naglabas ng katotohanan. Kaya huwag nyong sabihin na disinformation, misinformation, historical revisionism dahil sa internet, dahil sa social media. Ang social media ang naglabas ng katotohanan. And the truth is, maraming tao ang nagising. Nakita nila ang katotohanan. Kaya nakabalik ang mga Marcoses. Wala nang ibang paliwanag doon eh. Kung iisipin nyo at gagamitin nyo yung mga utak ninyo, nung panahon ng mga dilawan, wala pang social media. Tanggap tayo ng tanggap kung anong sasabihin nila. Nung lumabas ang social media, doon, by ourselves, sarili natin, nag-research tayo, nakita natin ang katotohanan na tayo pala ay niloko ng EDSA. Siyempre, hindi nila matatanggap yan. Sasabihin nila, disinformation, misinformation, revisionism, ang katotohanan, we are not revising history. Tinutuloy po natin ang history para malaman ng taong bayan na yung time ng mga liberal, yan ang pinakalat nilang naratibo. Pero nung dumating yung internet stage, yung era ng social media, namulat po ang taong bayan at ipinagpatuloy po natin ang history. And with the Marcos as the victors, we are writing another chapter. Para yung susunod na mga henerasyon, makikita nila chapter by chapter. Nung panahon ni Apo Lakay, dumating yung EDSA Revolution, dumating yung mga dilawan, naghari-harian sila, dumating ang social media, nalaman ng taong bayan ng katotohanan, at nagising sila sa katotohanan. Nagbinudul lang pala tayo ng EDSA na yan. Isipin nyo nga, naging maayos ba ang buhay natin? Umunlad ba ang Pilipinas sa panahon ng mga dilawan? Hindi tayo magkakaroon ng ganito kadaming problema kung naging maganda ang takbo ng Pilipinas noong panahon ng dilawan. And yan po ang masakit na katotohanan na hindi matanggap ng mga dilawan. So, syempre, hahanap sila ng mga excuses. Sasabihin nila, dahil sa social media, nagpakalat ng disinformation ang mga Marcoses. Kayo ang may hawak ng information ng araw eh. Bakit nyo isisisi ngayon kay PBBM na binago nila at naglabas sila ng mga disinformation? Mahigit 3 dekada kayong namayagpag eh. Ibig sabihin, yung 36 years ninyo, binasag ng ilang taon lang ng mga Marcoses? O hindi ba? Kung totoo yung sinasabi nyo, hindi ka panipaniwala na in so short a time, babasagin ng Marcoses ang naratibo ng mga dilawan. De Lima even branded the recent attempts in historical revisionism as a huge shame. This is not just outright lying. This is an in-your-face denial of those who are responsible by shifting the blame to the great tyranny of the people. They made their selfish agenda appear as gospel truth. Baliktad niya po ang nangyari. Yung pagtama ng history is not a shame. Ang ginawa ng mga dilawan,
Yun ang malaking kahihiyan. Sabi pa niya, this is not just outright lying. This is an in-your-face denial. Sino ngayon ang in denial? Kayo. In denial kayo dahil hindi nyo matanggap na nagising ang mga Pilipino. Nalaman nila ang katotohanan na kayo, yung people power na yan sa EDSA ay isang napakalaking kasinungalingan at isang napakalaking failure. E di sana, walang nangyayaring ganito kaguluhan. Kung naging masagana ang Pilipinas under the Dilawans, wala tayong naging problema. Baka tayo na ang number 1 sa Southeast Asia or sa buong Asia. Hindi eh. Pababa tayo ng pababa. Palugmok tayo ng palugmok. At ngayon lang tayo nagsisimulang umangat uli. Sabi pa ni De Lima, they made their selfish agenda appear as gospel truth. Kayo nga eh. Kayo ang nagpumilit sa taong bayan na tanggapin ang inyong naratibo. Na dapat tanggapin namin na ang sinasabi ninyo ay gospel truth. Hindi. Na-debunk kayo. Nalaman ng taong bayan ang katotohanan. Tanggapin natin. Mahirap man tanggapin the mere fact na nakabalik ang mga Marcoses at si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang presidente ngayon, isa lang po ang kahulugan nun. Hindi na naniniwala ang taong bayan sa naratibo ng people power EDSA revolution. Tuloy pa niya, it is in this context that the seeds of misinformation are planted so that the next generation could be moved further away from the lessons that EDSA taught us. Ayan na naman po siyempre tayo. Kayo ang in denial. Seeds of information are being planted. Kayo ang nagplant. Kayo ang nagtanim ng misinformation. Yung naging bunga ay hindi katanggap-tanggap ng mga Pilipino. Kaya the people moved away from the lessons that EDSA taught. Dahil akala namin ang EDSA ang magliligtas sa Pilipinas. Na ang EDSA ang mag-aangat sa buhay ng mga Pilipino. Naging kabaligtaran. So masisisi nyo ba ang taong bayan? Na habang nagtatagal nawawala na sa kamalayan nila ang nangyari sa EDSA? Magtanong kayo sa paligid. Magtanong kayo sa mga kapitbahay ninyo kung meron bang nagawang mabuti ang EDSA sa buhay ng bawat isa sa atin. Meanwhile, De Lima said that inheritors to the legacy of the People Power Revolution refused to be silenced and called for reclamation. Okay lang, this is a democracy. You refuse to be silent, ganun din naman yung mga taong nagising, na nahimik for more than 3 decades, nagising. So yung majority ng mga Pilipino na bumoto kay President Bongbong Marcos, we will never be silenced again. Hindi na kami basta mananahimik na lang at makikinig at maniniwala sa inyong mga naratibo. Sabi pa niya, we refuse to allow our history to be rewritten. Sad to say, iba na po ang pinaniniwalaan ng tao ngayon. Tanggapin nyo man o hindi. At panghuli, sinabi pa niya, therefore, we call on every Filipino to remember the power within their voice. Let us honor the heroes of EDSA, not just with words, but with action. Tama yan. Every Filipino, we have to remember yung nangyari sa EDSA. Well, kanya-kanya lang naman yan Kung para sa inyo, naging matagumpay ang EDSA kahit na majority ng taong bayan ang hindi naniniwala. Dahil kitang-kita naman po natin, nasaan ba ang Pilipinas ngayon? We are at a sorry state. Only because we believed dyan sa naratibo ng mga Dilawan. But never again. So kahit ano pang gawin ninyo, tapos na ang era at ang paghari-harian ng mga Dilawan. Well, time will tell. Baka sakaling kayo ay makabalik pa. Pero sa ngayon, ang nagdudumilat pong katotohanan is kukonti na lang po ang naniniwala dyan sa diwa ng EDSA. Hindi po siya patay. Dahil wag po natin kakalimutan. Yan pong EDSA na yan will always be a part of our history. And time will tell kung sila ba ay nagtagumpay or hindi. Pero sa mga panahong ito, para sa mas nakararaming Pilipino, isa pong malaking
failure ang EDSA. So ayan po, matapos yung mapanood yung aking take, yung aking side, kung ano yung aking opinion sa pagbabago ng history, kayo po, ano sa tingin ninyo? Dapat bang i-rewrite? Dapat bang i-revise? Or tulad ng sinabi ko sa aking video, bayaan lang natin yan, huwag baguhin, dahil sumusulat naman ang mga Marcos ng bagong chapter ng ating history. Hanggang dito na lang po muna tayo, hanggang sa susunod na mga issues. Maraming salamat po.